Yun guys, grabe talaga si PBBM. Sobra niyang ginagalingan ng pagtatrabaho. Kitang-kita mo talaga ang pagmamahal niya sa taong bayan. Mas lalong magagalit niya ng mga hampalayang BBS at ang mga anti-Marcos. Dahil sila ay iyong mga kababayan. Ang iilan man ay galit na galit, mas marami kami na sa'yo'y umiibig. Walang kapalit, aming pagtitiis, pag-ibig namin sa'yo ay kay tamis. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista, loyalistang tapat na walang katapat. Hindi titigil, hindi papatinag. Hawak kamay sa ating paglakbay, ating tatahakin ang hamon ng buhay. Titiisin ang mga pasakit at pasaring. Ikaw, ako, lahat tayo'y magtatagumpay. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista, loyalistang tapat na walang katapat. Hindi titigil, hindi papatinag. Sa may likhay, walang makakatakas. Siyang hahatol at nagbibigay lakas. Ang nagmamataas ay siyang ibinababa. Ang nagpapakababa ay siyang itataas. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista, loyalistang tapat na walang katapat. Hindi titigil, hindi papatinag. Ang ganda ng programang Offland Kontra Baha Project. Ito ay paglilinis sa mga waterways sa Calacang, Maynila. Tuwang ang public and private sectors, gaya ng MMDA, LGU sa pangunguna ni San Juan Mayor Francis Zamora at ng DPWH. Kasama din dito ang DSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. Sa private sector naman, sa pangunguna naman ni San Miguel Chairman Corporation na si Mr. Ramon Am at Mr. Manny Pangilinan, Chairman ng Metro Pacific Investment Corporation. Tahimik ka at hindi mo sila pinapatulan. Dahil sila ay iyong mga kababayan. Ang iilan man ay galit na galit, mas marami kami na sa'yo'y umiibig. Walang kapalit, aming pagtitiis, pag-ibig namin sa'yo ay kay tamis. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista, loyalistang tapat na walang katapat. Hindi titigil, hindi papatinag. Hawak kamay sa ating paglakbay,
Tuloy-tuloy lang, mahal namin PBBM. Kahit marami na numira at gusto kang pabagsakin at patuloy kang dinadami at maraming gustong hamakin ang iyong pagkatao. Ang mga nakakararaming Pilipino ay patuloy na maniniwala at susuporta sa iyo. Mahal namin Panginoon. God knows everything kung sino ang may mabuting gawa at taos-pusong nagmamahal at naglilingkod sa bayan. Kuja PBBM at DPWH, LGU, MMDA, maraming salamat sa inyo. At syempre kay Mr. Manny Pangilinan at kay Mr. Ramon Ang upang tumulong sa adhikain ng Pangulo sa ating bansa. God bless you all. Bagong Pilipinas is the way sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Maliit ka at inaalipusta, pinagbibintangan, niyuyurakan. Tahimik ka at hindi mo sila pinapatulan, dahil sila ay iyong mga kababayan. Ang iilan man ay galit na galit, mas marami kami na sa'yo'y umiibig. Walang kapalit, aming pagtitiis, pag-ibig namin sa'yo ay kay tamis. God bless our private sector na handang tulungan ang ating mahal na Presidente. At sa lahat ng kabinete na tumutulong kay PBBM, God bless us all. Sana yung mga barangay captain bantayan din ang kanilang mga nasasakupan upang tumulong sa pagtaguyod ng Oplan Baha Project. At sana ituro nila ang pagiging isang disiplinadong mamamayan at responsable para mapagtagumpayan ang proyektong ito para sa ating bansa. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista, loyalistang tapat na walang katapat. Hindi titigil, hindi papatina. Sa may likhay, walang makakatakas. Siyang hahatol at nagbibigay lakas. Ang nagmamataas ay siyang ibinababa. Ang nagpapakababa ay siyang itataas. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin. Yun guys, nakikita natin na ina-inspection ni PBBM ang paglilinis sa paglulusad ng Oplan Contra Baha Project. At tinatayang 4 million cubic meters ng mga burak at basura na matatanggal sa mga estero sa Kalakhang, Manila. At pag matapos ito, ang laking tulong sa pag-control ng baha sa Metro Manila. Ngayon, pakinggan naman natin ang sasabihin ng ating mahal na Pangulo.
Nandito tayo para tignan itong aming ginawang programa it is the formal name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operations. Oplan kontra baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpol-kumpol para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hindi ito maaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating. Ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin, ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagtinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung nakita nila na may project na ganito ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay with our friends in the private sector who have volunteered
their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maaayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to, in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. So, okay? So, maraming salamat. Thank you. Sa mga kababayan natin na naniniwala sa ating mahal na Pangulo, ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan at gabay ng mahal na Pangulo. Suportahan natin ang mahal na Pangulo at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aming munting channel.